Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Tsaka Bro Jando, bigyan ko lang ng pansin din itong si Verkinin Channel, bro. Nagtanong kasi siya, maganda tong tanong niya. Kabag simbahan, Katoliko naman to, sabi niya, patanong naman kung may mga dokumento o reference ng Gospel de Saint Thomas. Well, kapatid, yes, meron, no? But sad to say, hindi siya canonical, no? Ayon nga po dito sa Catholic Dictionary by Scott Hahn, sabi dito, the non-canonical Gospels, aside from the four inspired Gospels, there were also many apocryphal Gospels that found distribution in the first centuries of the Church. No, non-canonical Gospels to siya, namely the Gospel of Basilides, the Gospel according to the Egyptians, the Gospel of Eve, the Gospel according to the Hebrews, the Gospel of Judas, the Gospel of Marcion, the Gospel of Matthias, the Gospel of Nicodemus, the Gospel of Peter, the Gospel of Philip, the Gospel Teleosius, the Gospel of Thomas, the Gospel of the 12 Apostles, the Gospel of Valentinus, the Proto-Evangelium of James, and Gina Maria. So meron talagang nabanggit na Gospel of Thomas, but yun ang non-canonical Gospels. Ano bang non-canonical Gospels? These non-canonical Gospels were notable for their frequently flamboyant literary style, their diverse heretical, Jewish or Gnostic teachings that place them in stark contrast to the authentic teachings of the four Gospels. Ano na siya? Contrast. Ano yun? Contrast to the authentic teachings of the four Gospels. So, ano siya, parang kabaliktaran ba sa, ano bang Tagalog sa contrast? Yung laban sa authentic na apat na ebanghelyo na ginawa ng mga tunay na ebanghelista, kapatid. Kaya ano siya, gnostiko, heretical siya. Kaya hindi siya canonical. Meron but not non-canonical, kapatid na Verkinin Channel. Yan lang, Bro Jando. At saka may sinabi sa ba't nyo sinasamba si Maria? Ayan itong kanina pa to, bro, nagpapansin, hindi ko masyadong pinapansin, pero ito kasi parang sumigaw na kasi siya, naka-capitalize na yung mga letters niya, ginaya na niya ako, sabi niya, tumigil na kasi kayo sa pagsamba sa rebulto, at sabi pa niya dito sa taas, na itigil na daw yung pagsamba kay Maria kasi isa lang daw ang Diyos, yun daw ang Ama. Okay, ito, sagot ko dyan. Ito, our Catholic faith, opisyal na turo ng Iglesia Katolika. Yan ha? Veneration of the saints. Ano sabi dito? We do not worship the saints. Ayun, pumalpak na naman siya. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Yan, sa our Catholic faith, page 220. Ayun, pwede pumalpak yung ano niya. Sabi niya, ito pa. Sa aming Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, ang sabi doon,
the honor paid to the sacred images, the honor, paid to the sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Pag sinabing not the adoration, hindi dinidiyos. Ang binibigay sa mga sagradong imahe ay respectful veneration and not the adoration, latria. No? Yung idolatria, nilalatria mo ang idolo. Yun ang mali doon eh. Nilalatria mo ang idolo. Kaya yun doon ka nagkakamali, idolatria kasi nilalatria mo ang idolo. Wala kaming turo na ilatria ang idolo. Katunayan, ang sa amin dito, pag may nag-surrender ng occult items, binibreak ang consecration and then pinagbabasag. Occult items, gaya ng, ng anting-anting. Yun. Occult item yun. It is considered also as idolatry. Kasi, nakabatay ka na sa kapangyarihan ng ng naturang anting-anting. Kung meron ba kaming turo na magkaroon ng idolatry, di dapat sana hindi kami nagbabasag ng mga anting-anting. Samo? So yan isang maling pagkaunawa ng isang isang sulpot. Ba't kayo hanggang comment lang? Pasok kayo sa Zoom. No? At meron pa dito. Rosendo, dahil nasa palpal na si Bicolano, nagtapo ng bagong issue. Nasa Guinness Book of Record pala ang mga kahalayan ng pari. Nasa Guinness Book of World Record. Ito. Sila ang sinusunod ninyo. Naku po na. Nasa palpal kasi doon sa binasa mo, Rosendo, umabot tayo sa Guinness Book of Record. Ito naman sagot ko. Kahit pa na Guinness Book of World Record pa yan, granting without admitting, kahit na the Guinness Book of World Record pa yan, hindi nagbabago ang aming founder at hindi rin nagbabago ang inyong founder. Ang inyong founder hanggang ngayon sulpot pa rin. Ang aming founder hanggang ngayon, Jesus Christ pa rin. Kahit pa sabihin na maraming nagloko, maraming nagbulakbol na mga pare, pagpalagay na natin, maraming nagbulakbol ng mga pare, hindi nagbago ang aming founder, Jesus Christ pa rin. At sabi sa Efesos 5:23, ililigtas ng Panginoon ang kanyang iglesia. Yung siyang founder. Yun. Diyan lo. Yes, Brother Aljan. Meron pa isa dito bro, nakakatawa mas lalo. Sabi nito, hindi si Kristo ang verbo, kundi ang ama. Ay, mali na naman. Ama, ang anak. Sabi niya, hindi si Kristo ang verbo, ang ama. Sabi niya, bro, may tugtong pa bro dyan lo. Sabi dito, nasa sinapupunan ng ama ang anak. Ay, mali na naman. Dami niyang mali. Basahin natin Sabi niya, ang verbo daw, yung ama. Eto ngayon, 1:14. Sabi sa 1:14, at nagkatawang tao ang verbo. Yung ama bang nagkatawang tao? Sabi dito. Basahin mo yung Brando, yung una, basahin mo na sa 1:1 bro, yung Amplified. Amplified Bible, 1:1. Oo. Sabi ganito, in the beginning, before all time, was the Word, Christ. Hindi ang ama. Hindi ang ama. The Living Bible, ganun din Christ. Hindi ang ama. Bakit? Sa 1:14, timbalikan ng 1:14 ng ang dating Biblia, at nagkatawang-tawang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng ama na puso. Gaya. Yun ang kanilang dahil may nakalagay na gaya. Gaya nga Ay, pag sinabing, palibasa kasi ang dating Biblia ito, magandang balita Biblia. Naging tao ang salita. Sinong salita ang naging tao? Ang ama? Saan nyo nabasa na ang ama ang naging tao? Wala. Patripasyanism yan na gano'n yan, Bujando. Yung nagtanong kay Aljan, patripasyanism yan.
O, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. O ngayon, sino ang nasa sinapupunan ng Ama? Balikan natin 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak, ang monogenes theos, ang bugtong na anak. O baka sabihin na naman nila ngayon, si John Doe umiiwas sa Grego. Ang monogenes theos na nasa sinapupunan ng Ama. O balik natin ng 14, 1:14 ng Juan. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. O, di si Kristo nga. Bro, paki-explain mo nga bro, bakit wala sa Zoom natin ang Zoom link at saan ito makikita bro Jando, kasi may nagtanong si Ricardo Sorbeto. Bro John Ray, pakilagay nga sa screen yung Zoom link. Thanks. Paliwanagan mo bro Jando. Dati, kung i-review nyo yung mga nakaraan natin na Bible Expo, nasa sa screen natin ang Zoom link. Kaso nga lang namumroblema tayo kasi may pumapasok na kung tawagin namin alien. Bakit? Pumapasok, nagpapalabas ng mga video ng porn. At nadidistract yung mga nasa Zoom kasi napapanood nila. Yun ay dahil ang Zoom link ay nasa screen. Tapos tinanggal namin si screen. Nasa description na lang. Ganun pa rin ang nangyayari. Tinanggal namin sa description. Saan namin nilagay ngayon? Kung nanonood kayo ngayon sa sa Facebook, sa Facebook, siya? Nakapost ngayon yung live. Ito, pakita ko sa inyo sa screen para maano nyo kung nasaan ang Zoom link. Before ang live, yan. Before ang live, nakapost siya. Tingnan ninyo. Ito ay nasa punto por punto faith and morals. Pwede rin sa aking Facebook page, Jando Alabado. No? Tingnan nyo lang Scroll down lang natin Ito ngayon yung live. Yon, ito ngayon yung live. Ayan Yan yung live ngayon. Kita ninyo? One scroll lang baba. Ito na. See more. Ayan ang Zoom link. Kita ninyo? Ang Zoom link ay nakapost before ang live. So scroll down lang kayo sa Facebook at nakikita nyo na ang Zoom link. Hindi namin siya nilalagay sa aming sa aming screen dahil pag nakita ng mga alien, pinapasok nila at nagpapalabas ng pornografiya na nakaka-distract sa mga nasa Zoom. At minsan kinakalikot yung aming screen. May lumalabas na ganyan mga parang scratches sa screen. Kinakalikot ng kanilang mga hacker. Mahirap na baka ma-hack yung Zoom account namin. Hindi kami naglalagay ng Zoom ID sa screen. Okay, may nag-raise hand dito si Yorbalairos. Yorbalairos, good evening. Brother Yor. Yes, good evening Bro Jando. Sa lahat, maraming salamat. At may isa lang katanungan ako Bro Jando. Gusto ko lang kuha ng linaw ito. Dito sa Luke chapter 22 verse 39 to 44, dito ba ay nagsasabi lang ba ito ng pagkatao ng ating Panginoon? Yeah. Or makikita din dito yung pagka-Diyos niya? At siya'y lumabas at pumaroon. Basahin natin po dyan Sige, basahin natin. At siya'y lumabas at pumaroon ayon sa kanyang kaugalian sa bundok ng mga olibo at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na itsang bato. Ano ibig sabihin ng itsang bro? Ay, Isang hagis. Ay, isang hagis, itsang bato.
Ibig sabihin yung layo. Oh yeah, yung layo. At siya'y nanikluhod at nanalangin na sinasabi, Ama, kung ibig mo ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may wag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. At nang siya'y naglulumo ay nananalangin siya ng lalong maningas at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Amen. So, ang tanong niya Ano dyan, yung tanong doon, bro? Brother Dito Yor, sa talata na ito, ito lang ba ay nagpapakita ng pagkatao o humanity ng ating Panginoon, o dito ay nagpapakita rin ng kanyang pagka-Diyos? Dyan, klaro dyan, humanity ang umiiral kasi ang kanyang pagka-Diyos, bro, hindi naman yun luluha, hindi naman yun napapagod. Pero kung babasahin mo ang talatang ito, malinaw naman na siya ay napagod, natakot, 'di ba? Kaya nga sabi niya dito sa 42 ba yun na 41. Hindi pala. At nang siya naglulumo na nalangin siya ng maningas, ang kanyang pawis ay naging gaya ng malaking lupa, sa saan ba yun, yung kunin mo ang sarong ito sa 39. Kogalian ay saan ba yun? At siya humiwalay sa kanila, Ama, sa 42 pala, Ama, kung ibig mo ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may wag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo, at napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. So, nagkaroon siya ng takot, na dadanasin niya yung paghihirap, Kaya, yun talaga ang umiiral doon, pagkatao niya. Hindi ang kanyang pagka-Diyos, Bro Yor. Malinaw naman yun, hindi naman bound sa takot, hirap, pagod, ano pa man dyan, ang kanyang pagka-Diyos. Pagkatao lang yun, Bro Yor. So dito, yung sinasabi niyang Ama, yun ba yun? Pero klaruhin natin na ang kahit na umiral dyan ang kanyang pagkatao, Diyos pa rin. Diyos pa rin yung natakot, Diyos pa rin yung napagod, Diyos pa rin yung napawisan. Diyos pa rin yung yung dugo, ano ba yun? Yung kanyang pawis na parang dugo. Diyos pa rin yun. Pero in his humanity siya nagkuha ng properties ng lahat ng iyan, yung takot ng iyan, Kaya nga nung nakaraan, kung naalala nyo sa hypostatic union, di ba, may pinakinggan tayong video ng isang kapatid natin na hindi niya naunawaan what is God-man, what is Theanthropos. Kasi tinuligsa niya yun So, by the way, sa aral ng simbahan, ang ating Panginoong Jesucristo is Theanthropos, God-man. God-man siya. At sa kanyang pagiging God-man or Theanthropos, meron siyang tinatawag na theandric activity. Turo ng simbahan, what is theandric activity? Sabay mong nakita, sa isang persona umiral, mix, siya, di ba? Ang hypostatic union is unmixed nature. Pero sa theandric activity, mixed activities naman yun, na ang nakita ang ating Panginoong Kristo as God. Pero at the same time, ang kanyang pinakita, ang kanyang pagkatao, while ang nagperform ang Diyos. At the same manner naman, nakita mo ang taong Kristo na gumagawa naman ng gawaing Diyos. Yun po ang theandric activity na ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo. So dito sa talatang ito, kapatid, na binasa mo, kitang-kita ang being
ang pagiging God-man ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag na theandric activity. No, na ang Diyos ay napagod, ang Diyos ay natakot. May Diyos bang natatakot? Meron, ang ating Panginoong Jesucristo. Malino naman dito basahin natin sa 42. No? Sa 42 ito, na sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. So, may pagkatakot siya. Basahin nga natin sa ibang salin. Ama, kung maari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Oh? Talaga natakot siya. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So, dito na nakikita yung pagkatakot ng ating Panginoong Jesucristo. No, kaya nga theandric activity, ang Diyos natakot, pwede ba yung mangyari? Pwede, no? Gamit ang kanyang humanity, kapatid na Yor. Ngayon, ganun kalalim ang aral ng simbahan. So dito sa verse 42, Bro John Ray, sinabi niya dito, sa Ama niya ba ito hinihiling? Yung yes. Malinaw naman eh. Not my will but yours be done. Sa Ama yes. Niya, malinaw naman yan, no? Ama. Ayan, no? Ama. Ayan, sinabi niya, Ama. Hindi naman niya sinabi kung sinong Ama to. Basta Ama, wala namang ibang Ama eh. Ama niya, di ba? Ang ating namang Panginoong Diyos na Ama niya. Oh, so Ama, kung maari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Bakit nga ba kalooban ang sinabi dito? No? Dahil sa aral natin, ang ating Panginoong Jesucristo ay meron siyang two wills. Meron siyang will ng pagkatao at will naman ng pagka-Diyos. Sa will ng kanyang pagka-Diyos, syempre iisa sila niyan ng kanyang Ama. No? Pero sa will ng kanyang pagkatao, andun yung kanyang isip na as man, baka pwede siyang umatras. Kaya nga sabi niya huwag ang aking kalooban ang masunod, kundi sa iyo, Ama. Kapatid. Okay. Thank you, maraming salamat, Bro John Ray. At naalala ko pala di ba, nung may, ano ba yun, yung nagtatanong doon about si Caesarea Philippi, di ba? Yung Palestine. Di ba nabasa ni Bro John do yung after Rome is in the north part of Palestine. So, doon yung nagtatanong, di ba, tumitingin siya sa mapa, di ba? Mapa tinitingnan niya dinisdescribe niya pa Pero hindi niya naunawaan yung tinitingnan niyang mapa. Yeah. So, ito yung from Pisma Plus Munting Kaalaman, ang Israel ngayon ay yun din ang Palestine noon. Kasi nung nabihag sila, yung na-conquer sila, tinawag sila na Palestine, but din Israel pa rin yun. So ngayon, yung tinitingnan ng nagtatanong, yung ngayon, yung Palestine na ngayon. So, nagkagulo yung isip niya kasi pag sinabing Palestine, akala niya yung Palestine ngayon. But since noon, ang tawag sa Israel ay Palestine. So, yung Jerusalem, part pa rin ng Palestine, which is Israel ngayon. Hindi yung Palestine na ngayon na makikita mo sa mapa. Yun lang, Bro John Ray, ang kunting kaalaman ng Pisma Plus, which is, alam mo naman, meron tayong live at correspondent doon sa nagtatanong na yung tinitingnan niya is modern map ngayon. Hindi niya tinitingnan yung sa luma. At saka yung pinausapan niyo yung Bible yung history doon noon So yung tinitingnan niya, yung ngayon, yung bago. So kaya hindi niya maunawaan yung i-explain niyo, di ba? Kaya nga si Bro Romel, Pisma Romel nag-butt-in at pinaliwanag. So I think sana maging klaro to sa nagtanong that sana wag kang tumingin ng modern na ngayon kasi kung titingnan mo may pader na ngayon ang Palestine mataas pa yun, mga more or less 4 story yun yung pader na nun na naka-enclose sa kanila. Ibig ba sabihin niyan, Bro Yor, yung Palestine ang Palestine ngayon iba na talaga sa Israel?
Oo, iba na sila. Oh, Pero- sa baga, parang may boundary na. Oo, may boundary na. Makikita mo yan doon sa mga videos. May Okay. matataas na pader na yun. Pero bakit din may mga part sa loob ng Palestina, I think, siguro si Pisma Romel ay makapagbigay ng klaro niyan, that I think control pa rin ng Israel. So, Ang Palestina? Oo. O yung Yeah. part lang ng Palestina na control pa rin ng Israel? Part lang, may part. Part lang. Okay. Kaya nga binigay sa kanila yung Palestine, binigay sa kanila yung West Bank, Gaza, at saka hindi ko lang maalala. Pero si Pisma Romel ay may klarong information doon kasi siyempre nandoon siya. So sa munting discussion lang, yun ang ibig kong ipaliwanag that yung kaya nga nagtataka ako bakit tinitingnan niyo yung mapa na ngayon pero yung sinasabi na sa description ay yung noon. So kasi Bible ang tinitignan eh. So yun lang po Bro John Ray. Yan, maraming salamat, Brother. Brojando. Bro Okay. John, maraming salamat at patuloy lang po at God bless po sa lahat. Okay, meron akong dito. Sabi ni James Zwingli. Kalaban yan sa sinabi ng Diyos. Isaiah 42:8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. At ang aking kalawalatian ay hindi ko ibibigay sa iba. O ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ayan, larawang inanyuan, Felix Manalo. O yan, James Zwingli. O, natamaan Brojando, ka sa talata mo. Pangalawa, may ba siya ito? Brother John Ray? Sabi niya, sabi ng pare na si Daniel Lord na hindi mula kay Kristo ang Katoliko, sinungaling ka naman talaga. Napakasinungaling mo. Ano hindi galing kay Kristo ang Katoliko? Eto, hawak ko ngayon yung aking Xerox sa The Church by Daniel Lord. Yan na. Sa page, yung ginamit niya, 35. At tapos sa 35, pinutol niya, nag-conclude siya na sinabi daw ni Daniel Lord na hindi mula kay Kristo ang Katoliko. Sinungaling talaga to. Page 13 muna ako. Page 12 muna ako. Sa aklat ni Daniel Lord. Founder and conserver. Sabi ni Daniel Lord, Christ is the founder of the Catholic Church. Ba't mo sasabihin sinabi ni Daniel Lord na hindi mula kay Kristo? Siya nga ang founder eh. Ikaw naman talaga, bigla mo naman pinutol. Yet he did so much more than merely invent a new form of religion. Doon naman tayo sa ginamit niyang page 35 sa Back to Beginnings. Ito, may pinutol siya. Walang sinasabi dito na hindi mula kay Kristo ang Katoliko. Napakasinungaling. Ating ituloy muna bago yung part na sinabi niya. Sabi ganito, He did not abolish the religion that long had been the one ordained and designated by God. Rather, He fulfilled it, perfected it, and elevated it to the new dignity and power. Ang sentido ng naturang sabi ni Daniel Lord, ang Katoliko, Old Testament pa lang nagsisimula na. Yun ang sentido dito. At sa panahon ng Old Testament, nagsisimula ang Katoliko, ay wala pa hindi pa nagkakatawang tao si Kristo. Kaya yung kanyang pinutol, so the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Ito yung pinutol niya. Walang sinasabi dito na hindi mula kay Kristo. Sinungaling ka talaga. Kala mo wala kaming dokumento? Palibhasa, kasinungalingan ng pinagtuturo ng inyong mga tagapagturo. Tamang sinasabi ni Eli Soriano. Sabi ni Soriano, ang ginagawa nyo, maganda may parinig natin yun sa mga nanunood. O ano ang sinabi ni Soriano sa mga ganyang tao, na nagpuputol-putol, tapos pinag-iiba-iba ang sentidong sinasabi.
Eto, sabi ni Soriano, ang mga taong yan ay mga santamakmak na mga sinungaling. Ito ha. Saan ba yun? Dami ko kasing mga files eh. Hindi ko na matuntun yung ibang files, ano? Eto, sabi ni Soriano. Ayan, kinggan nyo. Ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagangak-ngak na puro mga sinungaling, nagpupuputol lang tape para pag-iba-ibahin ang sentido sinasabi. Ayun. Nagpuputol-putol ng tape para pag-iba-ibahin ang sentidong sinasabi. Kaya hindi dapat paniwalaan kapag sila ang gumamit. Dahil talagang sinasadyang putol-putulin at iba-ibahin ang sentidong sinasabi. Kaya hindi sila kapani-paniwala. Eto. Siyang tapat sa kaunti, tapat ka sa marami, sabi ng Biblia, di ba? Quien hace un cesto, hace ciento, sabi ng kawikaang Kastila. Di ba? Kaya pagka ang isang tao dun sa mismong simpleng may ebidensya ay nandadaya, lalo na yung walang ebidensya, mandadaya yan, Brother Joseph. Ayun, mandaraya pala kayo, James Swingley. Mandaraya pala kayo kasi iba ang sinasabi ni Daniel Lord, iba ang sinasabi mo. Binabaluktot mo ang Aklat Katoliko. Ano yan? Trying hard makapuntos? Hindi nyo magagawa yan hanggat may dokumento ang Katoliko. Brother John Ray, alas 10 na. Yes, Bro Jando, may sagutin lang ako isa, Bro Jando, itong si... Kasi bumanap po naman si Bro Jando, ako na lang sumagot nito. Itong si Oragon. Sabi na naman niya, Bro Jando, na kung hindi, sana yung sinabi niya dito na hindi talaga siya makamove on, Bro Jando, at sabi niya dito, kung ayaw nyo mabulabog, tumigil kayo sa pagsamba sa mga rebulto. Ayan, no? So, papakita ko sa kanya, Bro Jando, no? Lumuhod pala, pagluhod sa mga rebulto daw. So, pakita ko sa iyo, kapatid, no, na ikaw ang nagkakamali. Dahil unang-una, ang templo ng Diyos, mayroon yung mga larawan. No? Kung babasahin mo nga dito sa awit, 4, hanggang 7, ang mga kaaway mo yung nagsisiangal sa gitna ng iyong kapulungan, kanilang itinaas ang kanilang mga watawat, watawat na pinakatanda. Sila'y tila mga tao na nangataas ng mga palakol sa mga kakahuyan. At ngayon lahat ng gawang inanyuan doon, kanilang pinagpuputol-putol, no? So sa loob pala ng templo, mayroong tinatawag na gawang inanyuan. Yan. Gawang inanyuan, ibig sabihin yan, mga larawan yan. Tapos pinanakol daw yan ng mga kaaway ng Diyos, yan, no? Sila'y mga tao na nagtaas ng mga palakol, no? Sa kakahuyan. Ano yung pinalakol nila? Yung mga gawang inanyuan. Yan, kapatid, ha? So, tingnan natin kung yun bang pagluhod sa templo, kasi sa templo doon pinapakinggan ng panalangin eh. Ayan, no? Sabi dito sa ikalawang Kronika 7:15-16, babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin inaalay nila rito. Pinili ko at inuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi ko kayong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Yan, kapatid na Bicolano. Pwede ba dyan ang lumuhod sa templo? Yasa. Ngunit dahil sa inyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ika'y sasambahin ko sa templo mong banal. Luluhod ako, tanda ng aking paggalang. Basa, may templo ba, sa templo ba ng Diyos na pwedeng lumuhod pala dahil doon niya pakikinggan? Pwede ba, mayroon bang mga larawan doon? Para malaman mo lang ito, kapatid na Bicolano, no? Kasi baka sa karinig mo dito, makonvert ka. Ayan. Ang loob naman ng templo ay balot ng tabla kasintaas ng pinto na may ukit na mga larawan. Anong uri ng mga larawan doon? Mayroong palmera,
Mayroong kirubin, salitan ang larawan doon, no? Palmera at kirubin. Bawat kirubin may dalawang mukha. At ano ang uri ng mukha? Ang isa, mukha ng tao, kapatid. Okay? Malinaw yan ha? Sa templo ng Diyos, sa templo ng Diyos ay mayroong mga larawan. At sabi sa awit ni David, sa templo mo, luluhod ako bilang tanda ng aking paggalang, no? So, kapatid na Bicolano, sana'y natauhan ka sa gabing ito. Bro Jando. Inaano ko yung may sinabi na naman siya dito. Sa page 36 daw, sinasabi daw na hindi galing kay, hindi daw mula kay Kristo, Iglesia Katolika. Napakasinungaling na naman yan ni James Zwingli. May pinutol na naman. Palibasa kasi kapag sila nagbasa dito, kanilang sisimulan sa the remote beginnings of the Catholic Church. Go back. Ito sila, no? The remote beginnings. Pinuputol nyo na naman. Mga sinungaling talaga kayo. May naunang letra dyan. It is not altogether fantastic to say. Ba't hindi nyo binabasa ang unang linya, James Zwingli? Kargado kayo putol-putol. The more kayo nagpoputol-putol, the more nakikitang mga sinungaling kayo. Bakit? Sabi dito, it is not altogether fantastic to... Ano yung fantastic? Ano yung fantasy? Di ba kasi yun? Katang isip? No? It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Ay, pinutol yung unang linya. Fantasy pala yun. James Zwingli. Ikaw talaga, meron kasi mga tao kasi kumakatha, iniisip nila, sinasagot. Ang sa page 37, so in the all-seeing mind of God, at the very first instant of God's great decision was the ultimate plan for an instrument of man's guidance and salvation, the Church of God, the Catholic Church. Sasabihin nyo ngayon na sinabi doon na hindi kay Kristo nagmula. Ay, James Zwingli, hindi ka uobra hanggat may dokumento kami. Hindi ka uobra. Yan pagsisinungaling ninyo, lolokohin yung mga tao. Hindi uobra yan, James Zwingli. Managinip ka na lang ng gising, butata ka palagi sa punto por punto. Sabi na, ano ba ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin ng ng fantastic to say? May mga kumakatha. May mga kumakatha. James Zwingli. Sabi niya, lumang tipan ba o bagong tipan nagsimula? Batay sa sentido ng binabasa, nagsimula sa lumang tipan. Batay sa sentido ng binabasa. Kaya wag mong puputulin. Wag mong puputulin at lolokohin ang mga Katolikong nanunood. Hindi uubra yan. Hanggat narito ang punto por punto, hindi uubra ang mga panloloko ninyo, James Zwingli. Hindi uubra yan. Sabi niya, ba't ka ba nagagalit? Ay, nagpatutsada na dahil hindi umubra ang ang paraang panloloko. Hindi umubra, nagpatutsada na, nagalit. Hindi ako nagagalit. Nilalakasan ko lang ang boses ko kasi paos ako. Ano ba naman to? Sabihin nila ngayon sa Soriano, nilalakasan ko lang ang boses ko kasi maingay. Hindi. Nilalakasan ko ang boses ko kasi paos ako. Yan na, hindi ako galit. Kaya kawawa ka naman, James Zwingli. Nabutata ka, nabuking ka. Huwag mong putol-putulin ang aklat Katoliko tapos lolokohin mo mga tao na sinasabi daw ni Daniel Lord na hindi mula kay Kristo ang Katoliko. Sa page 13 pa lang sinabi niya na si Kristo ang founder ng Catholic Church. Paano hindi sa kanya nagsimula siya ang founder?
Ikaw talaga. Ikaw talaga. Okay, no? So hanggang dito na lang tayo. Pasalamat na lang tayo, brother. Ating unahin si Brother Aljan Bagatnan. Na late ngayon, Brother Aljan. Good evening. Ikaw muna magpasalamat. Good evening, Brother Janlo. Brother Janlo, pwede po bang klaruhin muna kasi may nagtatanong dito kung anong pagkakaiba ng fantastic at saka fantasy? Para lang yung Fantastic Four. Oh. Bali po yung fantastic is, it means po extraordinary at yung fantasy means imagination. Tama po ba? Oh, para bang ano ba? Fantastic Four. Hindi yung Big Four, iba yung Big Four. Ayun. May ginagamit sa Big Four daw. Yung nakasulat po dyan, Brother Janlo, is fantasy. Yun po isang imagination. Oh. Iba yung yung sabi doon, fantastic yun. Kaya kawawa naman to si James Wingley. Hindi ka uubra, James Wingley. Butata ka palagi dito hanggat may dokumento at nababasa ang sentido ng dokumento. Hindi ubra yung putol-putol ninyo na estilo. Okay, Brother Aljan, mag-thank you ka na dahil patapos na tayo. 10:20 na. Okay. Ayan, thank you so much, Brother Janlo, at sa lahat ng mga kapuntos natin at sa kay Brother Romel A. Palma na humingi ng pasensya tungkol sa atin kanina. At ako rin humihingi po ng pasensya na kanina kasi may mga problema po talaga dito sa atin na di ko maintindihan yung nangyayari sa unit ko po ngayon. And siyempre thank you so much pa rin po sa lahat ng lagi nakasubaybay sa ating programa dito sa Punto per Punto. Thank you so much sa mga subscribers natin at lagi po nating pasalamatan yung Panginoon na siyang nagbigay buhay at pagkakataon sa gabing ito. At yun lang po, Brother Janlo, back to you. Okay, dito naman tayo sa kay Brother Romel Palma. Yes, maraming salamat po sa Panginoon at sa lahat po ng mga nakatutok na kasubaybay ngayon sa ating live. Patuloy lang po mga kapatid sa pag-aaral ng ating pananampalataya. May God bless us all. Back to you, Brother Janlo. Okay, ito naman tayo kay Brother Brother Junre. Yes, Bro Jando, natawa ako dahil yung kanina pang nangungulit na nagko-comment dito sa atin na sinasagot natin kanina pa na puro butata, Bro Jando. Sabi ng aking ano tawag dyan, bro, yung tagatingin kung may mga masasamang message, comment. Moderator? Moderator. Ang aking moderator na si MJ Tumang nagmura daw. si Bicolano kaya dinilit niya. Nagmura daw, no? So, yan talaga, mapapamura ka talaga pag hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan. Brother Bicolano, ano pangalan nun? Bicolano Oragon. No, kung sino ka man, we love you, brother, no? Kami ay sumasagot lamang sa iyong mga maling na pag-aralan at maling paghuhukom sa aming simbahan. Naway, yung mga sagot namin, bro, kahit nasaktan ka, yun ay makapagbigay sa iyo ng kasagutan sa yung mga naman ng maling aral, no, na nagbunga ng katanungan diyan sa iyong isipan. So naway makapagbigay ng linaw sa iyo yung mga sagot namin sa iyo, brother Bicolano Oragon. At kay naman kay Muslim King, talagang nagdududa na ako dito kay Muslim King Brujando dahil pagkatapos kong sumagot, nagpasalamat pa. Naduda ko, hindi talaga to Muslim no? Ginagamit lang niya yung Muslim Wag ganun, brother sana maging totoo tayo sa ating mga sarili kasi magkakasala tayo niyan. By the way, hindi pala ako nakikita. Ano ba yan? Ayan. So, maraming salamat po mga kapunto sa lahat po ng mga sumusubaybay araw-araw, gabi-gabi no, na hindi po nagsasawa sa aming mga mukha. No? At sa Punto por Punto team. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Ang inyo pong malagiang pamamalagi, pakikinig, pagtatanong ay siya din po ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para magpatuloy sa gawain ito. Shoutout ko pala uli yung aking ate na palaging nanonood no, sa Valenzuela City. Na every time daw nanonood siya, nilalakasan niya ang kanyang volume kasi ang kanyang mga anak ay medyo ayaw ng mga ganitong yan, nilalakasan niya. Ayaw niya kasing sila mag-away-away kaya palakasan na lang ng volume. So shoutout sa iyo dyan, Ate Ams.
no, at kay Kuya Bombay. Ayan. Again, mga kapuntos, isang mapagpalang gabi sa ating lahat at naway naging mabunga ang ating pong tanungan at sagutan sa araw po na ito, no? At kay Pastor Ian pala na hindi tumuloy, God bless po Pastor Ian at naway makatalakayan ka namin sa mga susunod na panahon. God bless all. Brother John, no? Brother Aljan. Brother John, singit ko lang muna, no? At pasensya na huli. Promote po natin yung promote po sana natin yung ating kaibigan, no, dito sa punto por punto PESMA Plus po. PESMA, no? PESMA. Ayun, ating kasama sa PESMA. Brother Rometin Bevilla, Brother Yorbalairos. Pag-subscribe din po yung kanilang channel. At sila nagpapakita ng aktual na mukha doon sa Holy Land. Walang sulpot doon. Sina PESMA Rex. Kung meron mang sulpot doon, hindi bahagi ng Holy Land. Okay, move na tayo ngayon sa kay Brother Angel Santos, sa kanya po sa salamat, Brother Angel. Yes, una po sa lahat, salamat sa Diyos, no? Sa kanya lahat ng kapurihan at kapangyarihan at pasasalamat sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa atin. Ayan, at nagkaroon ng pagkakataong sagutin ang lahat ng mga tanong ng mga mahal nating ibang sekta, no? Sila po ay biktima lang, no? Sila ay hindi nila actually wala silang idea kundi yung narinig lang nila ng mga pastor nila. Ngayon ina-adapt nila. Sabi ko nga hindi lang kayamanan talaga minamana, no? Pati mga malinturo. So namana lang nila yung mga malinturo ng mga nila. Biktima lang sila. So tandaan po natin 7:24 ng Juan. Sabi natin Panginoon Jesucristo, huwag kayong hahatol ayon lamang sa inyong nakikita. So nagkakasala po kayo mga kapatid namin nasa ibang sekta, no? Nagkakasala kayo kapag may nakikita lang kayo at sasabihin nyo hahatulan nyo agad. So kailangan magtanong muna kayo kasi kung hindi, pag hinatulan nyo kaagad na ayon lamang sa inyong nakikita, sabi natin Panginoon Jesucristo, tandaan nyo nagkakasala kayo, no po. So tama-tama po nagtatanong kayo ngayon, ang panunulig sa inyo ay paraan ng pagtatanong. So yan, sana maraming naliwanagan ngayon, no? Tandaan po natin, ang sabi nating Prophet Daniel 12:3, ang nag-aakay sa kabutihan, mag-share nyo po ito para marami tayong maakay sa kabutihan, ay magniningning sa kalangitan magpakailanman. Amen. To God be the glory. God bless us all. Good night po.